Ang sabi nga nila, love knows no age. Ang mas importante ay kung ano ang tunay na nararamdaman ng dalawang tao para sa isa't isa. Record-breaking ang dalawang senior citizens na ito sa Kalibo, Aklan matapos na sila ay magpakasal sa edad na 81 at 83 years old. Maliban pa ito sa kanilang relasyon na nag-umpisa online. Nakabase ang 83 years old na si Lola Nerissa sa Amerika nang magkakilala sila ng 81 years old na si Lola Batch na naninirahan naman sa bayan ng Kalibo. Dati na silang naikasal sa kanilang mga naging asawa. Nag-married ako. Once lang ako na-married, pero this is my second time. Oh. Tsaka siya naman, It's married my siya. third time. You are my third time. Yeah, third time na ito. Ngunit naging magkaiba naman ang kanilang mga naging kapalaran sa mga nauna nilang mga nakarelasyon. Yung una kong asawa, happy naman talaga ako sa kanya. Wala akong natatandaan na nag-quarrel kami, nag-away kami. Since na nagkasama kami, wala, hindi ko at saka wala ko talaga. Hindi ko na tandaan nag-quarrel kami. Never. Yung first husband ko taga Lucena City. Kasi nakita kami sa college. Nag-asawa kami maaga. I was only 23 that time. Saka 21 siya. Pumunta sa ng Amerika, asawa doon ng iba. Pero iniwan ako sa mga biyanan ko. For 30 years kasama ako sa mga biyanan ko. Umalis siya ng 1970. Kaya I was only 30 years old at time. Tapos after 4 years siya nasa Chicago, dideport siya ng Amerika. Sabi nila mag-asawa sa doon. Nagpaalam naman sa akin. O sige, wala akong magawa, nandiyan ka na. Kundi, huwag mo lang kaming kalimutan ang suporta mo. Kaya 29 years akong divorced. Na walang ka relasyon. Dumating sa akin yung doktor na yan. African-American siya. Nag-retired siya as Chief of Staff ng Veterans Administration. He's a medical doctor. 1999 na yun. Sabi naman ate ko, wala ka ditong insurance, health insurance. Oo. Ay, mahirap dito ang sa Amerika. Ay, tanggapin mo na yung itim siya, huwag ka na maghanap ng gwapo. Oo. Hindi ka naman mga anak na. Yan na lang. Kaya yun, for 2 weeks na kami nagkita. Pumunta na siya ng Chicago, to meet me sa Chicago. At second time, pumunta ako sa kanila para makita ang pamilya niya, kasama ko anak ko. Kinasal na kami after 3 days, doon ako sa Arizona. Taga Arizona siya Well, nasama kami for 18 years. Nung asawa kami, I was 59 at siya ay 85. Second time namin kita, nagpakasal na kami. 2 weeks lang talaga. At habang kami sasama, doon namin nakilala ang isa't isa. Pero napakabait siyang tao at never siyang nagtaas ng boses sa akin. Ganun sa kabait si Paps for 18 years. Kaya nung inilibing siya, nasalita ng kanyang mga anak na kung hindi dahil sa akin, baka namatay na yung daddy nila. Third wife din niya ako. Dahil sa pagiging balo, naging malungkot ang buhay, lalo na para kay Lola Nerissa. Talagang nag-pray ako na kung may inihanda pa ang Panginoon na may makasama pa ako kasi 6 years na akong balo. I need a company. Sa edad ko, ang hirap sa Amerika, pa ikaw ay matanda. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanya ng tungkol kay Lolo Batch. Nabalo na rin sa mga panahong yon. Kasi yung kapatid ko, siyempre Adventist kami nga, nagsimba siya dito sa Kalibo na Adventist Church. Nakita niya ang kapatid niya. Pero siya, kilala rin siya ng kapatid ko. Pero ako, no. Sabi ng kapatid nito, si Deres, ay dumating na ang kuya niya, balo, namatay na nga ang manang Norma niya sa Canada. Sa Canada sila Oo. Tapos sabi, ay ang kapatid ko may boyfriend din siya galing sa Isabela na sa Facebook rin siya na nakilala, may boyfriend din siya. Sabi niya doon kay Deres, ay si Manang Neri, naghahanap din. Kaya sinabi sa akin ng kapatid ko, ay Manang, yung kapatid ni Deres ay nandito na daw, kilala ko yun. Ay naghahanap din at nabalo. O sige, sabi ko, sino ang pangalan? Ay si Bats Faustino. Hinanap niya ito sa social media at pinadalhan ng friend request. I searched for him.
sa Facebook. Naku, ang tagal eh. Ang hirap, hindi ko siya makita-kita doon sa Facebook. Pero minsan nakita ko doon, may kaibigan siya, ang pangalan niya, kundi pinindot ko yung pangalan niya, lumabas ang pangalan niya. Then, nag-friend request ako sa kanya. So, about 3 days na, hindi pa sinasagot ako nito. Ay, kundi, nagpadala ko mga pictures ko. Oo. Kaya, hindi pa sumasagot. Hindi nag-accept. Tapos, tinignan ko ang profile niya. His friends, ay kilala ko mga friends niya sa Facebook. So, tinawagan ko yung mga friends na friends ko din. Sabi niya, lalaban ninyo ako si Bats Faustino. Nagtawag ko doon kay John doon sa Canada. Sabi niya, oo, auntie, bakit? Ay, kako, nag-friend request ako. Hindi ako sinasagot. Sabi ko, gano'n. Tapos, anong klaseng tao siya? Ay, mabuti siyang tao, gano'n. At siyempre, Adventist talaga siya. O, yun nga, ang nasa aking isip na Adventist siya. Okay sa akin. Tapos, iba pa. Tinanong ko naman yung iba. Yun ay sabi niya, elder sa church. Ay, kung ilalo akong nagustuhan ko kasi strong ang faith niya. Kasi siyempre ako minsan weak ang faith ko. Kaya naghanap ako na makakasama pa na strong sa faith namin. Kaya after 3 days, tumawag siya. Umaga dito, hapon sa Amerika. Anong year po kayo nagpadala nun ng friend request po na yun? Yun ay January 2021. Mula nang i-accept ni Lolo Batch ang friend request ni Lola Nerissa ay araw-araw na silang nag-uusap at lalo nilang nakilala ang isa't isa. Since that time, lagi na lang siyang gatawag. Almost every day, gatawag siya. Minsan, mahaba ang amin talagang pag-uusap. Mga minsan abot na 1 hour, more than 1 hour. The shortest is 30 minutes. Pero ang aming pinag-usapan, iba-iba. Everything under the sun. Lahat. Wala kang mga sekreto sa isa sa amin. Mga kabuhayan, mga kalupaan, mga anak namin, kung ano mga problemas, mga ganun. Alam na namin. For 1 year and 5 months kami nag-uusap. Pero hindi pa sa akin kasabi nga, mahal kita, gusto kita. No. Dahil nag-Facebook na kami for almost 1 year and 5 months. Kaya sige lang yung communication namin, ganyan. Sabi ko sa kanya, gusto niya kasi yung sagutin ko siya. although it's unbecoming naman na babae yung mag-propose sa iyo. Pero I know na talagang kuha siya sa akin. Sabi ko, ayoko muna bitawan. I don't want to say I love you. Sabi ko, hindi ko pa nakikita ikaw. Sabi ko, kung gusto mo, uwi ka rito. Titingnan kita, kung magustuhan kita, saka mag-propose sa iyo. Tapos sabi niya, kailan kang uwi dito? Sabi ko, May 2022, nandiyan na kami. Yan nga. O sige, pag nakita kita, kahit sa airport, sabihin ko sa iyong, Neri, Would you marry me? I love you. Will you marry me? No. Ayaw ko sa airport. Namumukha ako sa airport pa. Oo. Liligawan mo muna ako. Ayaw ko nang sasabi ka kaagad. No. Ililigawan mo pa ako. Noong May 2023, nagpa siyang umuwi si Lola Nerissa ng Pilipinas. At dito na sila unang beses na nagkita ni Lolo Batch makaraan ng 1 taon at 5 buwan na pag-uusap. Pagdating ng pizza, pumunta ako sa flower shop. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, magbili ka ng flower. So, bili ako ng flower doon. 3 roses. Tapos linagyan ko muna ng mga maganda. Tapos sige, lagyan mo yan na welcome. Welcome home. Ganyan. Pagdating ko sa airport, siyempre maraming tao, ganyan. Hindi ko siya kilala kasi. Tapos may mga relatives siya na kilala ko. Taga New Washington. Sabi ko, New Washington, baka kako itong susundo sa kanya. Siya nga, mga taga New susundo sa kanya. Ngayon hindi ko siya, dahil 5 sila kasi dumating. 4 na anak niya, galing sa Amerika. Isang kapatid niya na sa Amerika din, tsaka siya. Kaya paglapit ko doon, sabi ko, are you Nerissa? Sabi sa akin, yes. Pag sabi niya yes, hinag niya ako. Tapos hinag ko rin, sabi, this is my flower.
Tapos hindi naman sinabi ko, wala nang I love you doon. This is my flower. Welcome, sir, welcome. Okay na. Kaya meron naman ako sasakyan eh. Meron naman silang sasakyan. Sinakay ko sa sasakyan ko. Ilan Tapos, yung client? Lahat halos sila. Sabi, wala na, ganyan na lang. Punta kami rito. Dito sa bahay. Sumakay tayo sa kanya ako sumakay na kotse. Pero may kami inuba. Oo. Tapos, sabi ko, nandito na ako. Ano na? Sabi ko, hindi talaga ako nag-propose sa kanya. We went to the church. Ayun ay, sa second Sabbath ko dito sa church. Hindi ba dinala mo ako doon sa may harapan? Oo, na bench doon sa church namin. Sabi niya, nandito na tayo sa harap ng Panginoon. Oo. Ay mahal kita. Sabi mo, I love you. Ay sabi nga, love na rin kita. Wala pang, sabi niya, ano na? Sabi ganun. Sabi ko, tinitingnan ko siya. Sabi, parang desidido ka ako itong babae. Sabi sa loob ko. Desidido itong babae. Sabi, sige, okay ka ko. If I say I love you, sabi, ano sa iyo? Ganyan talaga. Sige, I love you rin sa akin. Hindi naman naging problema sa kani-kanilang mga anak ang relasyon ni na Lola Nerissa at Lolo Batch. Actually, yung mga anak ko sa Canada, Wala hindi sila upos doon. Wala. Sabi niya, Daddy, kung saan ka maligaya, susuporta lang namin ka. Dahil hindi namin bibigay yung kaligayahan mo. Pag atindi sa iyo, hindi namin maitindi. Kung may asawa ka, may asawa mag-care sa iyo. Mga anak ko, pumayag sila. Pero wala silang sa kanya against. Gusto rin nga nila kasi dito na talaga sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanila, sabi niya, Mami, ay nandito kami, 4 kami, mag-alaga sa ito, gano'n. Bakit naghanap pa ako? May edad na ako. Parang mga gano'n sinasabi na, anak, lalo pag itong may edad na ako, kailangan ko may makasama pa. Kung mayroon talaga inihanda ang Panginoon, kung will of God siya talaga. Ay nung huli naman natanggap na rin nila. Kasi Mami, suportahan ka na. Kung gusto mo, Mami, ay sige kami. At nitong December 18, 2023, naikasal din ang dalawa. Ganyan na, nagkasundo-sundo na kami. Nagkaroon ako ng schedule para sa kasal namin. Ang problema lang sa kasal namin, yung mga anak niya, hindi coincide sa kanila, vacation nila, sa Amerika sila. Kaya hinintay namin. Nakontrata na ako sa Terraroba, okay na. Umatras. Hindi na ako nagka-decide. Sabi niya sa akin, ito na lang, sabi niya, yung wedding natin sabi niya, ilagay natin sa birthday mo, December 18. Tapos, 18. Sabi ko, December. Sabi niya, kung yan ang gusto mo, sige, okay ako. Dahil sabi ko, once ka ako, parang biniro ko siya. Ito ka kung December 18, pag hindi na tayo matuloy ikasal, itatanan na lang kita. Sabi ko na. Ang amin ng plan talaga, di ba, sabi niya, matatanda na kami, it's just a blessing. We blessing na lang sa pastor namin. Oo, pero hindi pa rin nagkaayos ang mga pastor namin. Gusto talaga nila ay legal na talaga ikakasal talaga. Dahil siyempre, pag nasa harap ng Panginoon, that is adultery. So, hindi namin gusto na magkakaroon kami ng pagkakasala dahil we are really the son of God and we have to follow whatever the commandments of God. So, that's why magpapakasal talaga kami. Kaya pumunta kami sa munisipyo, nakukuha kami ng marriage contract. Sa bintana lang, kukuha kami talaga ng form. Oo. At ito na lang fill upan sa bahay. Tapos, tanong doon, ilang taon na kayo nagsasama? Ano nagsasama? Ay, di ba kami kasal? Ay, pasok kayo. Sa patient. Pinapasok kami doon sa loob. Tapos in-interview kami. Kaya sinabi namin. First time daw niya. Kaya sabi nila, pambihira sabi. Marami kasi mga ganitong edad na hindi na nagpapakasal. Nagli-live-in na lang sila. Kasi sabi, 83 ka, 81 ito. Sabi niya, parang break na record mo dito sa munisipyo dahil wala talang record. Kaya nung pumunta naman kami doon sa DSW for attending the seminar, sabi na, bakit seminar na kami? Matatanda na kami. Kung sabi namin, kung gusto niyo, kami na lang mag-seminar sa mga bata. Sabi ng head-on, sige, sabi niya, dahil matanda na kayo,
baka prepare mo na lang kayo for attendance. Kasi Dahil yan yung requirement requirement talaga to attend the seminars pagdating sa wedding. Dumating kami doon, mga kalagitnaan na seminars, tsaka 6 yung nauna, ikapito kami talaga. Kaya dito kami sa huli. Ngayon, nung nagle-lecture yung Kwan, nakikinig naman kami ganyan. Last ng Kwan, binigyan kami ng songs na Greatest Love. Kumanta rin sila. Kumanta rin kami The Greatest Love of All. Pagtapos niya, sabi ng lecturer, ano bang masasabi niya sa Greatest Love? Wala namang kukuhan doon. Sabi niya, sige, ako na nakakungkuhan. Ipaliwanag ko kung bakit dito tayo. Bakit nandito tayo? Gusto natin ipahayag sa partner natin to wife and husband na we are really in love with them. That's the true love. So, natuloy yung wedding nyo noong December 18. Ano po yung feeling na maglakad ulit sa aisle? Ay nako, ay talaga masaya. Iba talaga. Hindi ko rin masabi na matagal ko nang inaano nga magsama na kami ni Tuto. Naku lang yung binibilang ang okay lang pa kayo. 100 days. Ngayon po na officially husband and wife po kayo, hindi po kasi namin narinig yung mga vows ninyo for each other. Ano po ang message ninyo para sa isa't Kasi isa? ang vow ko, nung sa program, my vow, ay sabi ko, aawitin ko na lang yung aking vow. Kaya inawit ko talaga yung vow ko, yung aming team song na kung gaano kita kamahal. Pwede po bang pasample? Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. I love you, Tuto. yan yung vows niya sa akin. Team song na Sabi ko sa kanya, before that, sabi ko, huwag ka nang umawi. Sabi, hindi, iaawitin ko talaga para sa iyo. Oo. Kaya, I was really happy na at ako that kasi time. pumangit ang buhos ko ngayon. Yung vows ko naman para sa kanya, sabi ko, Yan, it's sinabi niya only a short message. I was really thank God because God's given me a beautiful lady, a beautiful woman like you. But I will serve you and love you until the end of time. So, ganyan lang. Saka, sige, Yan lang. tinanggap niya ako. Yan lang kasi. So remember that I will serve you, I love you until the end of time. Inawit. Oh, yan lang, no more. Ano po message niya sa mga ibang mga couples po na parang dumaan din po sa katulad ng mga pinagdaanan ninyo? Hindi Pero yung, nag-end up kayo na nakasal? hindi yung message lang namin for all na they're flying to get married. Be sure na they're really in love each other. Tsaka walang They were double prepared cross, for it. walang third party. Dahil pag nagkaroon ka ng third party, even you married 1 year, 2 years, tsaka gagawa ka ng hindi maganda sa pamilya, that will break your relationship, that will give you trouble. Kaya sabi, ang advice namin talaga sa ganyan, na once na pagdating mo sa simbahan, sa huwes, sa judge, sasabihin mo, I do, that's the time na nagkaroon ka ng pagsumpa sa Panginoon sa kapwa mo tao, na kayo magsasama. Pero sabi nyo, pag ikaw nag-break, you commit sin with your promise to the Lord and to your wife or husband. Ganyan talaga yung importante kung mag-asawa tayo, hindi natin lagyan ng yung parang hindi ba pag nagugustuhan ng both parties, Ang wife kailangan or talaga, husband. sabi ko, huwag talaga kayong, if possible talaga, huwag maghiwalay talaga. Na magkalayo sa ibang bansa ang iba. Kasi sabi ko sa karanasan ko, sinabi ko dun sa ating seminar, sa karanasan kong ganun, nagkahiwalay kami, nagpunta sa ibang bansa. Oo. Kasi, parang, mga weak kayo, siyempre, namimiss yung mga, marami, the temptation was strong talaga. O kaya kung pwede lang talaga na huwag kayong magkalayo ng matagal. Ganun at yun, kung si Kristo ay nasa center of your life, sabi ko ngayon. At the same ang faith niyo, the same talaga. Wala kayong mga differences kasi pag magkaiba nga, malaki ang differences ninyo sa isa't Maraming isa. tukso Oo, kasi. maraming tukso. Pag separate nga sa asawa mo, husband mo, matutukso ka talaga. In behalf of the law
law of the land. And the license given to the minister, Pastor Nicolas Buraso. This morning, I declare, Mother Vance and Sternalis, both husband and wife. Lakas! Cheese. Then, ang awat-awat, peace! Cheese. Sa lips din, sa lips. 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 Kaya mula dito sa Pobreng Vlogger at TV News Online, binabati namin kayo, Lola Nerissa at Lolo Batch, ng best wishes.